Ngayon, eto ang matindi. Ano? Oo. Galit na galit kayo kay Idol Rapi. Mm. Puring-puri nyo si Pulong, si Baste, at si Sarang Bangag na Duterte. Yan. Yun lang. Saan naman hindi ko makuha yung logic eh. Di ba dapat kung kayo ay tumitingin pala sa matuwid, Oo. na ika nyo baluktot. Hindi. Kung parang perfectionist. Oo. Ika nga. Ang tingin ninyo, baluktot si Idol Rapi. Oo. Abay, teka muna. Tignan muna natin yung pinagtatanggol mo't kinakampihan mo. Tama. Di ba libayan? Oo. Ba, teka muna. Naghahanap ka ng matuwid. Pero teka, ang liwaliwanag. Lahat na yata ng abogado sa Pilipinas, yung mga OJT na lang ang natira para ipagtanggol siya. Tama. Teka muna, kala ko ba naman batikan kang abogado? Oo. Pero parang hindi mo nakikita yung mali ng mga Duterte. Puro kay Idol Rock. Paningin namin, Mga bangag! Oh, di ba? 1, 2, 3. Bangag! Di, bangag, ching-ching. Ganun ba? Okay. 1, 2, 3. Bangag! Ching-ching! Tama si Boss Mike doon. Kung iisipin nyo po mga kababayan, isipin nyo, isa-isayin lang natin bilang kalinawan sa inyo. Sige, Si sige. Digong po, Oh. paanong hindi bangag? Nagmamariwana at fentanyl. Number 1. Number 2, naminger leaking good ng katulong. Ano tawag mo dyan? Bangag. Ano pa ba ang pwede mong masabi sa mga ganyang bangag yan? Pangalawa, si Digo ay si Pulong. Anong ginawa? Yung bugaw, sasaksakin. Ang palaksak patalikod. Bangag! Sa kakayot. Yung 1,000 hindi pa binigay. Bangag! Di ba? Si Baste. Eto na si Baste. Nangayayat na. Dating chubby, ngayon, tutubi. Kita nyo, Baste. Sabi ko sa'yo, yung ngalang-ngala mo, ipakamber mo. Sabi ni Best Mike, magpapakamber kasi ikaw tabingi yung ano mo eh. Tabingi yung ngalang-ngala mo, disalign. Ang tawag dyan, ipapa-alignment. Kakasyabu, kakagulong. Tapos, sasabihin nyo, hindi bangag si Baste. Baliw ba kayo? At eto na. Si Kitty Duterte. Aminado yun. Aminado, nagchochongke. Bangag din. Bangag din. Sabi ko sa inyo, bangag na pamilya at walang iba. Sino pa ba? Si Bangag Sara Duterte. Naku! Paano hindi bangag? Nanuntok ng sheriff. Bangag. Pinagbantaan ng Pangulo. Bangag. Paksili. Paksili. Bangag. Bangag! Yung bobo hindi alam. Bangag! Kaya yan ang Pamilyang bangag! Ching-ching! Uli Isa pa! Pamilyang bangag! Ching-ching! Nakakuha kayo diba? Nakakuha kayo. ikaw na, Dre. Puting. Oy, teka muna. Bago natin na tapusin itong ating palatuntunang pinamagatang bangag. Bangag. Bumilib ba kayo kay Kuyang Sandro? Oy, Ay, pala. Yan. Gusto ko yan. Di ba? Bilib na bilib ako Hindi kay pala Kuyang dapat Sandro. yun. Last time natin sana Oo. pag-uusapan. Yan. Simulan mo yan bago tayo. Sige Ay, natin naku, yan. malupit. Sige. Biruin mo. Unahan ko muna. Unahan na! Tas ako, tas ikaw. Sige. Uli Grabe na na, ako. nung pinanood ko talaga nagulat ako talaga, natulala ako. Sabi ko, putang ina. Oo. Ganun pala talaga kabangag tong putang inang mga Duterte. Sipi mo, Nyolo. Di ba? Sila na lang kaya tumakbo ulit. Putang ina, lahat na executive, lahat ng mga matataas, talagang gusto nilang kontrolin. Di ba? Ito malapit pa, pinaghintay pa yung mag-ama. Lupit. Di ba? Pinaghintay po. Tama. Patawag, sige, hintayin mo. Tapos pagdating dyan, ikaw pa masusunod na parang ikaw na lang sana naging presidente. Doon talaga tumutugma na plano talaga nila patalsigin si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil hindi nga kasi sila sinunod, di ba? Tirahin mo. Boss Mike, Onyolo. Ako na? Alam nyo, napakadaming puntos po na nakikita ko dito sa interview ni Sandro Marcos. Unang puntos ko po, yung sinabi nga ni Direk Freddy,
na grabe po ang pagkawalangya ng pamilyang bangag ng mga Duterte, lalong-lalo na po itong si Digong, Ganid. na talagang marami silang gustong ikondisyon, manipulahin bago sila mawala sa Malacanang para nga protektahan ang kanilang mga sarili pag natapos ang administrasyon. Grabe, pinaghintay po sila sa Andro ng 2 oras. Ngayon naman po, ang mga Duterte family, pinaghintay ni Pangulong Bongbong Marcos ng habang buhay. dahil si Digong po, Ay, nasa. dyan ang magiging abo sa dahig. Ganyan na, pag pinaghihintay mo yung Marcos, paghihintayin ka niya ng habang buhay. Pangalawa, ito po, makukumpara niyo po ang salitang disente sa bangag na pamilya. Nakita mo the way Sandro Marcos interact to the interview and the way Sandro Marcos really doing well to the Congress to protect his father and the president is really amazing. Sandro, I adore you for really a good son and a good majority floor leader. Yan po, kumpara mo kay kay Baste, kay Sara, kay Pulong. Kita nyo nga po yung sinabi ko sa inyo. Puro katarantaduan, kademonyoan ang impluensya ng mga anak ni Digong sa atin. Kumpara mo sa impluensya ni Sandro Marcos, tignan nyo po, disenteng tao, alam niya yung sinasabi niya, kaya niyang tayuan, magandang pakikitungo, pwedeng gawing imahe at ehemplo kesa sa mga bangag ng mga pamilyang Duterte. Ganun po kasi dapat. Kesa sa mga sumusuporta kayo, mga DDS, sa mga tarantadong mga Duterteng bangag na yan, di ba? Ganyan ang mga Marcos. Boss Mike. Di natatawa ako sa itsura ni Baste. Diba? Naikukumpara mo kasi. Si Oo. Baste gagano. Oh, di ba? Hindi. Oh, ngunguya-nguya. Tapos gagano. Tapos biglang, Utang ina, batak na batak eh. tapos biglang, ulo lang ni Bongbong Marcos. Galit Hindi, na galit. namali lang yun. Galit na Sabi galit ni Baste. Putin lang ni Bongbong Marcos ang kailangan ko. namali. Anyways, ganito yan. Akin naman. Ako naniniwala sa sinabi ni Kong Sandro. Oh. Oo. Kasi na-experience ko nga. Matagal ko na itong sinasabi eh. Na nung panahon nga ng pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nandyan na yung recruitment. Oh? Nagre-recruit na sila Maharlika. Oy. Nagre-recruit na yung mga DDS lawyers. Oy. At marami pang iba. Yung mga kumakausap. Uy, pwesto na. Oo, maraming mga pagpupulong ang nangyari na ang kwento nga ay bumaliktad na. Alam niyo yan, yung talikuran ng Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Teka muna, pinaglaban namin ito. Matagal Oo. naming inantay. Kinampanya pa. Matagal na inantay ng mga Pilipino na magkaroon muli ng isang Presidenteng Marcos. Sa loob pa lang ng 2 buwan, may plano na kayong pabagsakin ito. Alam niyo sabi? Alam ni Maharlika to eh. Naku! Kung makikita mo lang yung nakita ko, ay titimbuhan ka dyan sa kinaupuan mo. Dahil meron daw siyang video na nagpopolburon daw. Si Pangulo. Ay sabi ko, pakita muna. Patingin. Ay sabi niya, wala eh. Nandun pa. Alam mo yon yung alam mong may something. Oo, kasi nagugulat ka rin, nag-iisip ka rin dahil kasama namin to na Lumaban. Oo. di ba? Tapos ngayon, eto na yung sinasabi. Medyo mayroon akong agam-agam na mukhang, teka muna, parang may mali rito sa sinasabi. Kaya naisip ko, itanong. Kung ang plano pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong, sino ang ipapalit? Sabi, wala namang iba eh. Di si Sara Duterte. Kadiri. Ngayon, sino naman ang nasa likuran ng pagpaplano? Sabi ba naman ni Maharlika, nandyan naman si Vic Rodriguez. Nandyan si Gloria Arroyo, aling maliit. At nandyan si Duterteng matandang bangag. Tama. Kita mo? Sabi ko, paano nangyari yun? Di si Vic Rodriguez
katabi ni Pangulo yan. Kaibigan. Alam niyo yan, matagal niyang Kaibigan katabi nga yan. eh. Oh. At saka yung Gloria, naisip ko, di ba kaalyado rin. Tapos, si Duterte, maiintindihan ko at maunawaan ko kasi election time pa lang, binabanatan niya na si Pangulo eh. Oo. Tinatawag niya ng weak leader, ganyan. Ano. Ngayon, sabi ko, paano nangyari yun? Di ba mga kasama, ay yun lang ang alam mo, sabi ni Maharlika. Kasama ko doon, sila Sangkay, sila Madam Ellie, si Coach Jarrett, ganon ano. At iba pa yung ano, hindi pa mabait yung chicks ko noon eh. Ngayon mabait na eh. Hoy, mabait. Kaya love na love ko yun. Ayun. Diba? Ano ngayon, yung aking nag-iisang minamahal. At sinisinta at Sinisin- iniirog. Oo. Walang ganun si Banat Bay. Oo. Mukhang hindi yata gusto nun yung ganun eh. Ayaw niya. Gusto iba- lalaki. Hindi, baka nga ako gusto. Eto na ngayon. Anyway, tuloy. Tutuloy ko ang kwento. Tinanong ko, anong papel naman ni Vic Rodriguez dyan? Parang nakakapagtaka naman. Ganito kasi yan. Magiging whistleblower daw ang nagngangalang Vic Rodriguez para sa pagpapatotoo daw ng droga-droga Okay. at ng iba pa. Sabi ko, ano ba yung mga yan? Ano bang iba pa? Di ba siya nga yung nagsasabi na malinis ang Pangulo pagdating sa droga? Tapos, sige, ano naman itong si Aling Maliit? Yan naman daw ang Speaker. magiging reference. Reference. At kakamada. Ah. At magiging gagawing speaker. Kailangan. Para mas madali. Ibig sabihin, gagawin pala nilang Gloria 2.0. Si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, si Sara Bangag Duterte. At ang magiging biktima si Pangulo. Bibiktimahin nila. Si Digong naman, appeal daw sa tao. Si Digong, ang papel. Appeal ni Digong ang gagamitin. Ganon. Sabi ko, talaga? So parang nagulat ako. Aba, dadalawang buwan pa lang ang Pangulo, ganito na plano. Grabe, no? Di syempre na, mabilis ako mag-isip. Sabi ko Madam, kailan naman to mangyayari? Ang pinakamatagal ni Bongbong Marcos, sabi ni Marlica yun, ang pinakamatagal ni Bongbong Marcos ay hindi aabot ng 2 taon. Hanggang 2 taon lang daw eh. Di ba? Hanggang 2 taon. Matagal din ang preparasyon, ano? Sabi kong gano'n, matagal din. Biruin mo, 2 buwan pa lang ngayon. Meron pang natitirang mga 22 months na talagang kakaratihin, ano? Siguro naisip nila na, hindi rin basta-basta mapapabagsak si Pangulo. Mahaba eh. Mahaba. So ngayon, kung maalala mo, galit na galit ka sa akin. Oo, galit ako sa kanya nun eh. Nung narinig ko yon at hindi lang yun. Meron pang sumunod. Isang abogado naman. Yun din ang kwento. Nako. Sabi ko, totoo, seryoso na yata ito sabi ko, di ba, tayo magkakaibigan, ano? Hindi ako sasang-ayon sa gusto nyo, pero ayoko kayong mag-aaway-away tayo. Kaya sabi ko, nandiyan naman ang Pangulo, na halal na, tapos naman na yung tayo, yung pagtatanggol sa kanya at na luklok na, tahimik na ako. Ayoko nang mag-vlog kung ganyan rin lang. Mahal ko kayo di ba? Mga kaibigan ko kayo. Sige kayo na lang ang maglaban-laban. Boy, kami yung nakikipaglaban. Di ba? Inaantay namin. Bakit ka wala pa? Wala na. Eto na ngayon. Di, habang bakbakan kayo. Di ba? Meron pa nga dyan yung mga nagbida-bida na feeling talagang manananggol natatawa na lang ako. No? Ako naman, syempre, naririnig ko yung pangalan ko kay Maharlika. Bakit ka mo? Ako daw yung kaibigan niya na matino, mabait. Dahil daw ako lang daw yung may negosyo, may hanap buhay, kumikita. Di ba? Di natatawa lang ako. Ganun din yung mga kaibigan natin. Lahat naman yan na pagbibigyan natin, ano. Ngayon, ang ending, eto na. Puta, lumala ang laban. Nagkaroon na ng mga fake news. Oo, naku, dabing pagtatanggol ko yan eh. Lumabas na yung sinasabi ni Marlica na pulboron video. Puti. Parating na.
Puting ahas. Ang ano ko doon, yung banat ko doon, walang yung polvorong video na yan. Nung pa yan tagal-tagal na kong nang hinihintay, bakit hindi pa rin lumalabas? Nagduda na ako. Oo. Na wala talaga ito. Planted. Kasi kung meron yan, lalabas na. Oo. O, di ba? O, ngayon, eto na ang ending. O, nakikita ko si Direk Fred, binabanatan ako ni Direk Freddy. Oo, legit yan. Maraming vlogger bumabanat sa akin. Oo. Oo. Tapos, syempre, sabi ko, bahala kayo. Ayoko sumagot. Tahimik lang ako. Eto na ngayon. Sabi ko, hindi na tama ito. Parang nakukonsensya na ako. Mm. Oo. Kung mapapansin mo, di ba? Mm. Nung pagbalik ko, biglang naging solid ang pula at nahiwalay ang berde. Mm. Oh, 'di ba? Nalikom lahat eh. Dapat eto na kasi iyon na talaga ang tungo nito, huwag niyo na ipilit. Oo. Oo, talagang mag-aaway-away na ito. Kalimutan niyo na yung unit team. Oo. Marami pa ring umaasa noon eh. Na may unit team, 'di ba? Ikaw noon hindi kaya vlogger ng politika noon. Ano pa ako eh? Ano ka noon eh? Ito yung yung TBJ. Hindi, poverty porn. Oh. Ako na naman yung Tayo. poverty. Politika tayo, no? politika na. Politika tayo. Magkakasama tayo, no? Poverty for the puti. Nadamay pa. Eto na. Sabi ko, ay nako, mali na ito. Mm. Kaya sabi ko, sige, balik na tayo sa pag-vlog. Kinukulit din ako nila Mark Ramos, Takero, at saka si Sangkay. Balik ka na, puta. Sabi ko, wala na akong ganang mag-vlog. Ang gusto ko lang mamasyal eh. Ako nun eh. Parang ikaw ngayon, nag-a-around the world. Pakayabang! Sabi mo doon, hindi mo mararanasan yun. Ayaw mararanasan yun, boy! Around the world! Di ba? Parang ganun ako. Wala, bahala kayo dyan. Tapos na. Presidente na si Pangulo. Mahirapan na kayo. Parang nakikita ko talaga, malapit na nilang makuha. Alam nyo yun eh. Oo. Malapit na, no? Talagang, tignan mo, parang ang pinapaniwalaan lang doon, si Maharlika. Pero boss, aminin natin, iba pa rin talaga yung ginawa ni Pangulong talino. Paano niya nalampasan yun, no? Ibang klase, no? Alam mo, si Pangulo, ako bilib sa kanya. Bakit? Talagang siya, focus lang siya sa trabaho at wala siyang Ngayon, unti-unti niyang nalalaman yung mga kalaban sa loob ng Malacanang. Kung inyong matatandaan, sabi nyo nga bakit ganoon? Kulang pa rin ng tao. Bakit wala pa rin mga empleyado ang Malacanang? Ang gobyerno, kulang pa ng USEC, ASEC, secretary, kulang-kulang pa. Ganon, di ba? Pinabayatan pa natin nun eh. Kayo lang yun. Hindi. Sabi ko, yung debunk ng fake news kailangan mabilis. Ngayon, eto na. Siyempre, ang Pangulo, tinitignan kung sino ba talaga ang tunay at hindi. Kaya kung mapansin mo, si Vic Rodriguez, di ba, sinibak agad. Sibak eh. Bakit ka mo? Bakit? Kasi nakita ng Pangulo, may solar sa noo eh. Di ba? Balimbing pala. Tama nga yung banat ko dyan. Inaway pa nga ako ng ibang mga dyan, vlogger na BBM. Sabi ko, di pwedeng pagkatiwalaan yan. Hindi, may mga, kasi, mga vlogger na ang inaaway na ang mahal na First Lady. Sabi ko nga, kayo ba naman kakampihan nyo yung si Vic Rodriguez Ang sino ba ang katabi pagtulog? Sino ba ang kasama ng buong buhay niya? Tama. Tapos gusto nyo kampihan ni Pangulo si Vic Rodriguez? Kaya nga maraming ganong mga vlogger. Bobo talaga eh. Yung iba nga, wala nang karir Wala nangyayari. Kasi wala nabubuhay sa imahinasyon ng mga hayop na to eh. Mga kababayan, pasensya na kayo Tapos na raw po kami, may nagsumisigaw dun Hoy, gumisigaw, tapos na kayo! Overtime na meron pa 2 minuto. Yung na lang natin. Hindi, ganito na lang. Sa susunod na linggo, kukumpletohin natin itong kwento. Ang ikukonekta natin. Sa ngayon. Ikukonekta natin sa kwento ni Kong Sandro. Tama. Mahaba kasi yun no? At mag-iimbita tayo ng magpapatotoo. Oy! Di ba? Mag-iimbita tayo ng i-interview natin na magpapatotoo. Ayun. Abangan yan. Next week yan. Paalam ka na yung natin. Ano? Ay, hindi makikita.
Ano ba? Sino Kami mauna ako? ang daan. Hindi nga. Ikaw, Oo. tapos ang Isang mabilis, katotohanan. paalam muna. Ching-ching. Paalam mo na isa-isa. Mga kababayan, maraming salamat po. Lagi po kayo mag-TikTok kasi po trending na po. Dong. Tiki-tiki. Dong. Tiki-tiki. Ganun yun, no? Digong, tiki-tiki-tiki, sigong, teki-teki, si digong, mukhang tumbong. Digong, teki-teki, si digong, teki-teki, Ba't si parang digong. hindi sumama? Parang Mukhang ano? tumbong. Parang yung sa sasakyan na teddy bear o yung Nga, aso. ganun. Digong, teki-teki. O mga kababayan, maraming salamat po. Nyolo, ang inyong abang lingkod. Magkita-kita po tayo. Madilim daw ang paligid.